Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang araw bago ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE at ilang araw bago ang undas, dagsana ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Metro Manila na pauwi ng kani-kanilang probinsya. Kahapon pa lang ay dagsana ang tao sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Alas 12 ng tanghali nakapagtala na ang PITX ng 60,000 foot traffic at inaasahan pang lalo pang lalaki ngayong araw. Personal pang bumisita kahapon si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes sa PITX upang inspeksyonin ang sitwasyon sa terminal. Gumawa rin ng surprise drug test sa bus drivers para tiyakin ang kaligtasan ng mga commuter. Wala namang nagpositibo sa ginawang test. Una na ring ininspeksyon ng MMDA ang mga terminal sa EDSA Cubao, Quezon City at sa kasalukuyan ay mahaba na rin ang pila ng mga pasahero. Samantala, hindi na rin mahulugang karayom ang dami ng pasahero sa Batangas Port Terminal na patawid ng Mindoro, Romblon at iba pang probinsya sa Visayas. Simula pa kahapon, sa labas pa lang ng Pantalan ay mahaba na ang pila ng mga pasahero at mga sasakyan. Nagkaroon pa ng komosyon sa ilang pasakay ng barko matapos magkaroon ng overbooking sa ticketing system ng isang shipping company. Para naman sa mga patungo ng norte, mabigat na rin ang daloy ng trapiko papasok ng North Luzon Expressway o NLEX ngayong araw. Ilan sa mga sasakyan ang piniling pumila para magpakabit ng RFID sa NLEX Balintawak Toll Plaza. Una nang pinayagan ng MMDA ang mga provincial bus na pansamantalang dumaan sa EDSA mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. dahil sa mataas na bilang ng mga pasaherong pupunta sa probinsya. Puspusa na ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023. Inayos at dinala na ang election paraphernalia sa mga paaralan at iba pang mga lugar na gagamiting polling precincts para sa halalan bukas. Sa lungsod ng Quezon, nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya at departamento para masiguro ang ligtas at maayos na pagboto sa 142 barangay na may 169 na polling precinct. Gayon rin ang preparasyon ng lugar na pagdarausan ng halalan, pagkukumpuni ng mga ilaw, pag-aayos ng tarpaulin o announcements na magbibigay gabay sa mga botante at anumang serbisyo na kakailanganin nila sa mahalagang araw na ito. Mahigpit ding ipinatupad simula kaninang alas 12 ng madaling araw ang liquor ban, alinsunod sa COMELEC Resolution No. 10924. Bawal magbenta, mag-alok, bumili, tumanggap at uminom ng alak hanggang matapos ang araw ng eleksyon sa October 30. Samantala, pinapaalalahanan ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng botante na ang official voting hours sa October 30 Lunes ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Subalit ang senior citizens, persons with disabilities at heavily pregnant women ay maaaring bumoto ng mas maaga, alas 5 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa emergency accessible polling places. Para sa barangay elections, pipili ng isang punong barangay at 7 miyembro ng sangguniang barangay, habang sa SK naman ay isang chairperson at 7 miyembro ng SK. Pinag-aaralan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang planong magtayo ng isang marine research station sa Pag-asa Island sa bayan ng Kalayaan, Palawan. Binisita ni Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga kasama ang isang research team ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI ang Pag-asa Island upang tingnan ang kalagayan ng coral reefs sa lugar. Naging parte ng pag-uusap ang planong palawigin ng research and monitoring sa Pag-asa Island at ilan pang karatig na mga isla. Isang pangunahing paksa ng diskusyon ng environmental sustainability ng isla at ang mga kinakailangang pananaliksik upang maintindihan ang marine environment ng isla at ang halaga nito sa kabuhayan at food security sa Pilipinas. Pinag-usapan din ng DENR ang mga hakbang na maaaring gawin para matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente tulad ng tubig, sewerage at solid waste management system. Ang Pag-asa Island ang nagsisilbing hub ng munisipalidad ng Kalayaan, ang pinakamaliit na bayan sa Pilipinas na may lawak na 65,000 square miles. Posibleng magkaroon ng total ban sa paggamit ng TikTok app sa Pilipinas kung mapapatunayang ginagamit ito ng bansang China para sa espionage o paniniktik at cyber attacks ayon kay National Security Advisor Eduardo Año. Anya, malaki ang posibilidad na nakukuha ng social media application
ang mga pribadong impormasyon ng subscribers nito dahil gawang China ang nasabing app. Kaugnay nito, inatasan ni Anyo si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na pabilisin ang investigasyon sa TikTok sa posibleng data breaches upang siguruhin ang proteksyon ng Filipino subscribers maging ang government system. Matatandaang nitong buwan ng Setyembre, una nang nagpahayag ang NSC na pinag-aaralan nila umano ang posibleng pagban ng TikTok sa mga kawani ng gobyerno para makaiwas sa data leak. Ilan sa mga ahensya ng gobyernong biktima ng cyber attacks at dumanas ng data leaks ay ang PhilHealth, Department of Science and Technology o DOST at ang Philippine Statistics Authority o PSA. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.